They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. O, diba? Sa mga nanonood via our Facebook Live sa mga parte ng Pilipinas, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa mga nakikinig sa atin na Metro and Mega Manila, isang magandang umaga at eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Di ba nga naman, talagang nga naman, lahat nakatutok na. Talagang daming talaga naman. Tutok na ang lahat dahil nga, diba, na nakakaloka to the highest level dahil tutok ang buong sambayanan sa magaganap na Game 5 para sa PBA Commissioner's Cup semifinal round, best of 7 games kung saan 4 na kapunan ang maglalaban-laban para umusad para sa final game na nakakaloka yun. Kasi nga last Wednesday, eto na parang na-predict naman na ng mga tao yon na pagbibigyan di umano ng Ginebra ang Northport para umusa, diba? Nakakaloka yon, diba? Sabi nga ng ilan, masyado daw kasing obvious naman. Kaya nga naman, ngayong Game 5, mamayang gabi, parang in-expect ba nila na, alam mo yun, diba, na nakakaloka, paaabutin din pa ba ng Ginebra ito ng Game 6? Or tuluyan nilang tatapusin ito para makausad na at makuha ang isang pwesto para sa final round para sa PBA Commissioner's Cup, diba? Kasi ngayon, as of today, ang standings po ng bawat grupo ay nagpantay na po ang Ginebra at ang TNT na may 3 panalo at 1 talo. Nagpantay din ang Rain or Shine at ang Northport na may 1 panalo at parehong may titig 3 talo. Nakakaloka yun! Sabi nga ng ilan, nako, eto na naman tayo, diba, sa Game 5. Dahil nga, diba, last Wednesday, tinalo ng Northport ang Ginebra sa score na 108 over 103 na masyadong larong-laro daw. Ayon sa ibang mga manonood. Diba, in-expect na nila ito, diba? They see it coming. Sarap nun. Pero eto na nga sa TNT naman, nakabangon sila muli sa pagkakatalo nila sa Game 3. O, diba? Na kung saan nga naman tinalo sila ng Rain or Shine pero mukhang inagaw nila muli ang panalo para umusad nga ba sa darating na final round para sa Commissioner's Cup na magaganap dahil nagwagi sila sa score na 93 against 85 ng Rain or Shine. Pagbigyan ba nila muli ang Rain or Shine mamayang gabi ay malalaman natin yan na, diba, kung talagang uusad pa rin ba sa Game 6 pare-parehas or maghaharap muli sa final round ang Ginebra at ang TNT. Sakaling mangyari ito, makuha na kaya muli at mabawi ng Ginebra ang kampyonatong titulo or makuha sa pangatlong pagkakataon ng TNT sa Ginebra ang titulong champion. Para, diba? Kasi diba, last season sa Filipino Cup, diba, tinalo sila. Noong nakaraan din, tinalo sila ng TNT. So, makuha pa kaya muli ng TNT ito kahit pa wala sa kanilang kupunan ngayon si Jason Castro dahil nga sa kanyang injury na at kung saan nga naman na off-season break siya ay malalaman natin yan. Kayanin ni Ronde Hollis Jefferson mag-isa ito para masungkit muli ang kampyonato. Etong papakatutukan natin sa mga susunod na araw para sa laruan ng PBA Commissioner's Cup. O, diba? Nakakaloka.
At syempre, para naman din sa ating mga pangga, para mas maging ka-exciting ang inyong laro, dapat naka-download na kayo ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone para mas maging ka-astig. Bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman magiging astig ang iyong alam mo yung pagsubaybay at pag-antabay sa inyong mga paboritong manlalaro, dahil hindi mo nakakailanganin pang humanap ng iba pang mga signs para lang malaman ang mga latest scores, results na mga inaabangan mo sa inyong mga paboritong manlalaro worldwide. Yan, lalong-lalo na sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Pwede mo ring masubaybayan ang live games at local international sports property sa aming web-based o mobile application gamit ang inyong mga device anytime, anywhere. Nakakaloka yan! Kasi nga naman, wala rin tayong dapat ipangamba dahil ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro ang legal at secure ang mga gaming environment ng ating mga user. Dahil gusto naming astig rin ang ating mga official endorsers, lalo na sa mundo ng PBA na umaariba sa komunan ng Ginebra, San Miguel na si Scotty Thompson. O, diba? At syempre, ang umaariba din sa mundo ng NBA, ang ating phenomenal Phil-Am Basketball Store na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman gawin din astig natin, diba? Habang sinusubaybayan natin yung mga paborito nating star na endorsers endorsers. Hinabol ko kasi madami sila. Diba? Sabayan din natin dyan ang pag-ikinig ng Halina sa Arena, ang official jingle ng Arena Plus na pinerform ng one and only Glock 9. At paalala pa rin sa lahat na ang Arena Plus ay ang official sponsors ng PBA, PBL at ng Gilas Pilipinas. Kaya mag-download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone in App Store and Google Play. So and you can also watch it live on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports, diba? Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At syempre, dito na po nagtatapos ang ating chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Hey, Austin. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Cheers, miss! Gabagalitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako ngayon ay mag-isa. Oo, dahil ang tita niyong Cora, ayan, ay nagpapa-food spa. Food spa! Nakakaloka! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga nakatutok pa lamang simula sa chika sa Arena, o diba? Si Chokoy Ganjongo, o diba? Ganjongko, yun. Ganjongo. Sorry naman. Ayan, at syempre gusto ko rin batiin, of course, our family from MX3. Ayan, lalong-lalo na si Rean May Inventora. Sisi, I miss you. Oh, since talagang mga nasa biyahe naman din kayo, hindi ba? Nako, ito may paalala ako sa inyo. Para mas maging masigla kayo at dagdag enerhiya at maproteksyonan ang inyong kalusugan, dapat may mga food supplement kayong tinitake na napagkakatiwalaan tulad na lang ng MX3 capsules. O, diba? Amit, ano
na. Pasok, Amit! Diba? Alam mo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants benefit at anti-inflammatory properties. Ang MX3 products na ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At para sa iba pang mga katanungan at detalye, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe. O, diba? Paano naman nakakabilib yung mga ganyang supplements, diba? Na, alam mo yun, wala kang pangamba, wala kang diba? Na alam mo yun, kung ano pang iisipin. Dahil syempre, di ba, gaya ng sinabi ko kanina, di ba, masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya, wala tayong dapat ipangamba. Batiin din daw si Jim, si Jana. Ayan, kinikilig. Sino kinikilig? O, di ba, nakakaloka. Ano yan, sis? Kinikilig? Ano yun? Nawiwiwi? Gano'n. Diba na nakakaloka? Hello pa rin mo sa lahat pa rin mo ng ating mga panggana nakatutok ngayon via our Facebook Live yan, on Energy FM, sa TikTok, and of course sa lahat ng ating team replays. Ayan, nanonood of course ng, alam mo yun, ng YouTube channel ng Energy FM. Thank you so much, diba? Sama kayong parte ng mundo at ng Pilipinas. Mahal ko kayong lahat. Ganun yun, diba? Magmahalan tayo. Ganda daw ng boses mo. Sino nagsabi niya? Diba? Hindi kaya? Maganda kaya? Wala Nagpa-cute. But anyways, ako ito na ang chika ng pinakaantabayanan ng lahat dahil nga, diba, kamakailan lamang ay atin ang ibinalita patungkol nga dito si Andrea Brillantes. Ang pagpasok niya sa Batang Quiapo na ikinashock! Ganon dapat ang pagkashock. Ikinashock dahil nga sa mature roles nga na, alam mo yung ginagampanan ngayon nitong si Andrea Brillantes. Diba? Marami ang nagulat dahil nga parang mukhang kakaibang Andrea nag-level up na. Tama na sa pa-2 times, diba yung pa-sweetheart effect. Medyo mature role na ang kanyang ginagampanan ngayon dito sa Batang Quiapo na kung saan nga naman hindi ko alam kung napalabas na on free channel TV kasi yung iba nakaabang sa Netflix. Diba? Yung kanilang yung eksena nila ni Jay Cuenca, ang bathtub scene nila, kung saan nga naman, diba, mainit na pinag-uusapan kahit pa ang bathtub ay cold water ang laman. O, diba? Gusto mo yon? Pero sabi nga ng iba, marami ang humanga sa dalaga na ibig sabihin lang nito ay kumakawala na siya sa mga, alam mo yon, pang teenage roles, yung mga ganito, na kung saan nga naman magandang senyales ito, lalo pat nakalipat na rin siya sa poder ni Shirley Kwan na siyang namamahala din sa, alam mo yun, sa karera ni Miss Bea Alonzo na kumbaga parang it's about time for a change. It's an era, a new era for Andrea Brillantes. Pero ang sabi ng ilan, mukha daw yatang mapapadali anong mapapadali? Ang kanyang magiging role sa Batang Quiapo dahil sa mga kumakalat na chika na kasi nga daw baka magkaroon na ng conflict dahil nga itong actress daw ay may gagawin di umanong proyekto under GMA7. Pinangangambahan kasi ng produksyon ng Batang Quiapo na kung saan nga naman, diba, very much aware naman tayo kasi ultimo nga si Ivana sinabi nga dati, diba, na halos araw-araw ang taping ng Batang Quiapo. Pero, 'di ba? So paano kung kunwari nagsimula na ang proyekto under GMA7, 'di ba? At nagka-conflict ka. At lalo pa ngayon medyo alam mo yung magandang role ang ginagampanan ngayon ni Andrea Brillantes sa Batang Quiapo. So paano 'yon? 'Di ba? So ang location ng GMA7 lilipat din sa Quiapo. Char lang. Hindi naman siguro. Baka naman pwedeng gawing set since sa Quiapo naman ang Batang FTJ, di ba, na Batang Quiapo. Bakit hindi nyo gawin sa Legarda? O kaya sa Menjola? Para kung kinakailangan, tawid-tawid lang ang ate mong girl. Ganon.
Hindi madali. Sasakay na lang siya ng mga angkas-angkas pag kailangan siya sa isang set. Uy, hello sa mga angkas rider ha, na nakakaloka. Pero yun na nga kasi parang palaisipan sa lahat na paano kaya gagawin yun, lalo pat ngayon hindi ba na medyo mainit ang tagpo, 'di ba? At yung role nitong si Andrea Brillantes dito sa Batang Quiapo ay talagang parang alam mo yun, kailangan talaga din ito. So kung paano kung magsimula na kung totoo man na may proyekto din siyang gagawin at magkakasabay, paano yun? Diba? Ano ito? Ititegi boom 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 bells din. Muli na naman bang mabubuhay ang mga merlat? Diba? Tinitegi sa Batang Quiapo. Ganun ba yun? Diba? So anyways, diba? Enjoy na lang din muna natin and to Andrea Brillantes. So we are so happy. Diba? Kasi alam mo yun, nagmamature ka na. Yung mga roles mo na pinipili, diba? Is out of your comfort zone before. Diba? From Marga to High Street, 'di ba? Na nakakaloka ngayon naman eto na, 'di ba? Mature roles talaga. Pero alam mo 'yon, although sinasabi ng ilan nagsisimula na rin ba magpa-sexy ngayon si Andrea Brillantes, 'di ba? Dahil nga sa kanyang red lingerie. Lingerie ba ang tawag doon? Yung 90s, 'di ba? Na bago siya sumuot doon sa bathtub, nakasama si Jay Cuenca. 'Di ba? Ang hot! Pangarap ko din yun, yung mag-red lingerie. Ano ka, baby China? Ganon? Remake? Parang feeling ko, parang suot ako ng red lingerie. Diba? Parang tuloy, alam mo yun, si Baby China ang peg ko. Wag na, ang pangit. Tama na yung kay Andrea Brillantes. But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chikangana on a Friday morning sa ating pagbabalik. Isang umatigabong chikana naman ang dala-dala na nag-iisang bakla. Oo, dahil yung isa, Food Spa Day. Oo, nakakaloka. Anyways, mga bangga, sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa, at kami pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Diba? Kayo ko at mag-isa. And we are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo